Hello Taurus, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Saan po nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages ni Taurus. Ano mga messages ni Taurus, ano mga energy surrounding you in 2026, no? Silip lang ito. Tignan natin, sisilip lang tayo. Magkaroon lang tayo ng idea, no? What are the energies that might arise or might come sa buhay ninyo, no? So, kuha tayo ng tigi-isang card, no? Sa bawat buwan. So, for January, we have Four of Swords. February, we have the Queen of Wands. March, we have the Nine of Swords. Pagdating sa April, we have the Five of Wands. And pagdating ng May, we have the Three of Wands. At pagdating ng June, we have the Ten of Wands. And ano pa ba? July na. Ayan, so July, we have Two of Cups. And we have the Magician, and we have the Ace of Swords. July. So August, we have the Devil energy. In September, we have the Three of Swords. October, we have the Empress. November, we have Four of Wands. November, December, we have Knight of Cups. Ayan. So, yung theme ninyo for 2026 is Chariot. This is moving on, the energy. So, meron ditong pag-move on na mangyayari, no? For Taurus, which is really beautiful. Kasi sa pag-move on sa pag-move on ninyo ito sa kung ano man ang sitwasyon ninyo sa buhay, this time, this is going to be a success para sa'yo. Kung saan man kayo patungo, no, at ano man ang kahinat na ninyo rito, there is potential success dito na maghihintay sa inyo. There could be a lot of travel also happening dito sa buhay mo. Meron ditong pagbabago, no? Malaking pagbabago, no, sa kalagayan ng inyong mga sitwasyon sa buhay, or meron ditong pagbabago, pag-i-improve, no, ng inyong kondisyon sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. So, pagdating ng January, meron tayong Four of Swords. At ang Four of Swords, pagod ito no? Pagod, nanghihina. Yung babae, pagod, inaantok siguro siya, parang ganon. Or po pwede rin na na-stress siya. No, baka na-stress siya. Kaya parang nagpapahinga siya muna. Parang she's still catching her breath. Parang ganon, parang hinihingal pa siya. Siguro marami kayong ginagawa, no? Marami kayong ginagawa or ginagawa ngayon December. Kaya po pwedeng bit-bit ninyo yung pagod na yan, yung stress ninyo as you head towards January in 2026. No? So, kaya ang paalala sa inyo dito, na magpahinga. Give yourself a break. Give yourself time to relax, to rest. Yung ganon, para sa pagsisimula ng taon, no, magandang kayo ay yung bang nakapagpahinga, nakapag-recharge, nakapag-rejuvenate kayo. Okay? Para handa kayo sa mga bagong magaganap sa buhay ninyo ng 2026. So, for January, we have the Queen of Wands. For February, we have Queen of Wands. So, Queen of Wands is very beautiful kasi determinado, focused, masipag, nakatutok, no, nakatutok sa kung ano ang kailangan or dapat na gawin, yung ganon, Kaya, siguro kayo, no, meron kayong kung ano yung mga ine-envision ninyo for yourself. Maaring in February gagawin na ninyo ang lahat or sisimulan na ninyo ang lahat, no, para makausad na kayo at makarating agad kayo doon sa kung ano man yung goal ninyo. So, pagdating ng March, meron tayong Nine of Swords, which is
worry, stress, baka ang iba sa inyo dito nag-overthink, at baka related yan dito, no, sa kung ano man ang pagkakaabalahan ninyo in February. Baka masyado naman ninyong pinipressure dito ang sarili ninyo. Kaya, ayun, nai-stress na kayo. Baka masyadong mataas yung standard na sinet ninyo for yourself at baka medyo nahihirapan siguro kayong abutin ito or nahihirapan kayong i-meet kung ano man itong standards na hinahangad na abutin ninyo, no? Kaya maybe maybe you need to talk to someone or kailangan siguro ninyo na may makausap, may makapag-advise sa inyo, baka kailangan ninyo rito na mag-isip-isip kayo, magmuni-muni, magnilay-nilay para ma-renew ninyo ang inyong sarili, para mas makapag-isip kayo ng mas mabuti, mas maayos. Okay? So, pagdating naman ng May, hindi, April pala, we have the Five of Wands. Diba? So, siguro, dahil siguro stressed out pa kayo, baka madadala pa ninyo sa April, no? Yung stress, yung kaguluhan sa inyong isipan. Kaya, hindi malayong mangyari na because of your muddled mind, no? Baka magkaroon kayo ng, parang magiging irritable kayo pagpasok ng April. Baka magiging irritable kayo, yung mababa yung level ng pasensya, 'di ba? Maaring ganon. Kaya, kasi si Five of Wands, pwedeng may kagalit, may kadibate, pwedeng meron ditong merong kaaway, 'di ba? Kakompetensya. So in whatever situation this is, no, na hindi ninyo napagkakaintindihan, it's maybe because dahil sa anxiety rin siguro and stress na na-experience ninyo with the previous month. Kaya parang may hangover pa kayo, no, sa susunod na buwan, nadadala pa ninyo yung init ng ulo, baka maisi yung pasensya ninyo, yung gano'n, no? Kaya nagkakagulo. So, pagdating ng May naman, may 3 of Wands tayo, which is good luck energy ito, no? There is good fortune energy. At pwede, ang iba siguro sa inyo dito is going to travel. Baka ang iba sa inyo, kayo ay aalis, pwedeng mamamasyal, pwedeng gusto lang ninyo na mag-unwind, at pwedeng mamamasyal kayo abroad, pwedeng sa ibang parte ng Pilipinas, para na mabago ang inyong environment, mabago ang atmosphere man lang ng inyong ginagalawan, no? So, pwedeng may ganun dito. Kaya have fun, no? Have fun and enjoy. This is also a time, no, of implementation of your plans. So, kung ano man yung mga pinagplanuhan ninyo ng mga nakaraang buwan, maaari, no, na pagdating ng May, yan ay kasado na, konkreto na ang plano ninyo, at yan ay sisimulan na ninyong i-roll out, no, yung inyong mga plano. So, pagdating ng June, 10 of Wands, no, talagang bigat na kayo rito. Maaring mahihirapan kayo, mapapagod, mai-stress, 'di ba? And maybe because dahil yan doon sa sobrang yung parang sa sobrang dami ng responsibilidad ninyo, dami ninyong ginagawa, maybe yung mga trabaho ninyo nagba-branch out, nagsasanga-sanga, something like that, no? Kaya siguro nabibigatan na kayo, sinabayan pa ninyo siguro ng mga bagong endeavor dito. Kaya ayun, baka mas lalong dumami yung iniisip ninyo, hindi ba? Kaya napapagod na kayo rito. So, feels like to me, na kung ano man ang burden na to, ano man ang nag-cause ng burden na to, feeling ko, yan din naman ay i-address ninyo, no? Pwedeng yan ay iiwanan na ninyo, puputulin ninyo yung connection dyan, or pwedeng kayo ay siguro hihingi ng tulong, no? Kung hindi man ito i-give up ninyo, baka kayo ay hihingi ng tulong para mas maging magaan ngayon ang journey ninyo. So, pagdating ng July, we have Ace of Swords, which is victory energy.
This is also new beginning energy. Tapos si Magician is also new beginning. 'Di ba? Tapos meron tayong Two of Cups. So, Two of Cups is about relationships, no? This is the beginning of a new relationship. Merong mga bagong taong papasok or dadating sa buhay mo at siguro no, magsisimula ka ng bagong relasyon. Pwedeng yung papasok kasi sa buhay mo could be a romantic partner, 'di ba? Baka magiging romantic partner mo siya. Baka magiging bagong kaibigan mo or bagong kapartner sa business. Kaya ayun, siguro magsisimula kayo ngayon ng kumbaga parang sisimulan mo sa ngayon kung ano man itong mga ano mo, mga iba't ibang klaseng relationship, no, na po pwedeng dumating, no, sa buhay ninyo sa ngayon. There is also victory, no, energy dito sa Ace of Swords. Mas magkakaroon kayo rito ng kalinawan sa inyong isipan, mas magkakaroon kayo ng clear direction of where you're heading or of what you are going to do next in your life, yung gano'n, no? Enlightenment, yan, mababalot ka niyan pagdating ng July. So, pagdating ng August, there is devil energy. And devil energy is a Capricorn energy. Kaya baka meron ditong dealings kayo, meron kayong mga importanteng pakikipag-usap sa isang Capricorn around August, no? So, po pwedeng ganon. So, baka malakihang transaction ito, baka meron dito mga offer of pagkakakitaan, trabaho, business, career opportunity. Maaaring gano'n na siyang maaaring manggagaling sa isang Capricorn. So, pagdating naman ng September, we have Three of Swords, no? Yung Three of Swords, this is heartache and heartbreak energy. Pero, tapos na to, nangyari na to. Kung ano man yung nakapanakit ng inyong damdamin, that happened already in the past. Tapos na yan, nakalipas na yan. Kaya lang, baka merong parang bumabalik-balik, no, na bigat sa inyong dibdib. Baka merong bumabalik-balik dito na heartache. Kumbaga, parang nagigising muli, no? Siguro yung mga sama ng loob ninyo, parang ganon. Kasi baka nakita na naman ninyo dito yung taong nakasakit ng inyong damdamin. Kaya parang babalik-balik lang sa isip ninyo, no? Yung sama ng loob. But, ano na kayo dito yung parang, kasi wala ka ng fresh blood na makikita, parang okay na, 'di ba? Nag-heal na kayo Kaya lang ayun nga, no, kapag nakita siguro mayroong something na nakikita kayo na nakakapag-remind sa iyo, kaya muli, no, parang bumabalik. So, ang October ninyo is the Empress, which is very abundant and prosperous energy, no? This is also creation energy, and since this is also a mother archetype, baka ang iba sa inyo rito baka magsisimulang magbuntis or baka meron na ditong mga nganak, kaya magsisimula na kayo ng bagong yugto sa buhay ninyo bilang magulang, bilang nanay, or bilang tatay, yung gano'n, no? So, this is also abundance and prosperity. Kaya ito rin yung pagkakataon ninyo na ma-experience ang kaginhawaan, lalo-lalo na pagdating sa kaperahang aspeto. Kaya congratulations. So, pagdating ng November, we have Four of Wands, no? Celebratory energy ito. Meron ditong mga isi-celebrate kayo. Meron ditong pwedeng may mga siguro may kasalan, no? Baka meron dito magpapakasal, baka meron dito mai-engage, baka meron may mga birthday or anniversary na isi-celebrate, or pwede rin na may mga okasyon ang iba at kayo ay maiimbitahan, baka merong reunion, yung mga gano'n, no? So, it's all about having fun and pagtitipon, social gathering, social events, no? Ang pwedeng maganap dito. Ang December ninyo, Knight of Cups, you know? So, pagdating sa romantic relationships dito, napakaganda nito. Kasi,
This is parang romance is in the air, love is in the air, di ba? Sa energy na ito. Kaya po pwedeng ang iba sa inyo rito baka magkaka-love life na, papasok na sa isang bagong relationship, or baka ang iba sa inyo dito magkakaroon ng bagong manliligaw, yung mga ganun ba? Merong magpapakilig ng muli sa inyo. Kaya there is fun dito no sa pagtatapos ng taon. So good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.